Mahal na Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo sa amin ng isa naman ang araw at naniniwala kami na ito ang araw na maaari pa rin kaming makasama at maranasan ang iyong presensya at bibigyan mo kami ng iba't ibang uri ng mga aral na maglalapit sa amin sa iyo, hindi lamang sa pamamagitan ng mga lektura, kundi sa buong buhay namin, sa buong araw na ito. Naway gabayan at gabayan mo kami. At Ama, mangyaring magsalita ka sa pamamagitan ng lingkod na taning ang iyong salita mula sa Biblia ang maipahayag. At ang salitang iyan ay maglilingkod sa bawat tao rito. Dalangin namon ang iyong mga pagpapala sa lahat, sa bawat mag-aaral at sa paaralang ito. Sa pangalan ni Hesus, kami ay nanalangin. Amen. Magandang umaga. Kahapon, sa tingin ko ay marami akong nalito na tao, no? Pero ngayon, sana ay malutas na ang ilan sa mga bagay na nagkagulo. Isang bagay na kailangan nating pag-isipan bago tayo magpatuloy sa unang lektura para sa araw na ito. Kapag binabanggit sa Biblia ang tungkol sa pagkabihag ni Ezekiel sa templo ng Babylonia, kailangan nating itong ituring na isang bagay at maraming scholar ang sumasang-ayon dito. At kailangan natin itong ilapat. Tayo ang mga naninirahan sa Babylonia. Dahil sinasabi sa pahayag na sa huling panahon ang mga banal ng Diyos ay maninirahan sa Babylonia. At sa Babylonia ay naroon ang dakilang patutot. Tama ba? At ang Babylonia, ang pagkatapon sa Babylonia at ang pagkatapon at ang pagbabalik mula sa Babylonia ay paulit-ulit na bumababagag sa isipan ng mga Hudyo. Pag-uulit ng pang-aalipin sa Ehipto at Eksodo. Kaya ito ang pangalawang pagkakataon na ginagawa ng Diyos ang gawain ng pagliligtas sa kanyang bayan. Una ito ay mula sa Ehipto, pangalawa mula sa Babylonia, at ngayon sa huling panahon ay mula sa Babylonia ng huling panahon sa pahayag. At kaya babasahin natin bilang mga talata. Ito ang Payayag 18:4. Payayag 18:4. At narinig ko ang ibang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magtamo sa kanyang mga salot, sapagkat ang kaniyang mga kasalanan ay umabot na hantang sa langit." Kaya sa pahayag ay sinasabi sa atin ng Diyos, ng bayan ng Diyos, na lumabas mula sa kanya, na siyang Babylonia. At ang rehimen, ang pamamahala na namamahala sa dakilang patutot, sapagkat ang kaniyang mga kasalanan ay ubot na hanggang sa langit. Parehong dahilan kung bakit ipinadala ng Diyos ang Babylonia sa Israel at kung bakit nasa Babylonia si Ezekiel ngayon. At naalala ng Diyos ang kaniyang mga kasamaan, gagantihan siya gaya ng kaniyang ginawa, at ibalik sa kaniya ang doble ayon sa kaniyang mga gawa sa kopang kaniyang pinaghalo ng doble para sa kaniya. Ayon sa antas na niluwalhati niya ang kaniyang sarili at namuhay ng may kahalayan. Sa parehong antas, bigyan siyang paghihirap at pagdadalamhati, sapagkat sinasabi niya sa kanyang puso, "Ako'y nakaupong parang reyna, at hindi ako balo, at hindi ko kailanman makikita ang dalamhati." Kaya naman, sa isang araw ay darating ang kanyang mga salot at dalamhati at tagutom, at siya'y susunugin ng apoy, sapagkat ang Panginoong Diyos na humahatol sa kanya ay malakas. Kaya ito, at nagpapatuloy ito tungkol sa panaghoy para sa Babylonia. Kaya dapat may dahilan kung bakit isinulat ng Diyos sa pahayag ang isang metaphorical na mensahe. Propesiya tungkol sa huling panahon gamit ang terminong Babylonia. Kaya bilang paglalapat ng atong pinag-aralan, naniniwala ako na kailangan nating alalahanin at isipin ang Babylonia na atong ginagalawan at ang mga pagdurusang atong pinagdaanan.
At katulad din tayo ng mga Israelita noon na naghihintay sa kaligtasan ng Diyos. Hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon at iligtas tayo. Kaya mula roon ay maari na nating simulan ang aplikasyon ng mga pag-aral tungkol sa templo ni Ezekiel. Gaya ng nakita ninyo sa video kahapon at layon, marami pang ibang bahagi sa aklat ng Ezekiel. Tulad ng apat na nilalang na buhay, ang pangitain ng trono ng Diyos, tungkol kay Gog, tama, at tungkol sa mga tuyong buto. At iyan ay talagang magagandang pag-aaral na magagawa natin. Ngunit sa pagkakataong ito ay pangunahing nakatuon lamang ako sa templo mula Kabanata 40 hanggang 48 ang templo ni Ezekiel. Kaya hindi ko talakayon ang mga iyan, pero talakayon namin iyan sa simbahan namin tuwing Miyerkules. Kaya pwede mo kaming bisitahin ng personal o sa YouTube o hindi. Kaya na yun, bakit ang mga sukat? Bakit ang mga sukat? Balikan natin ang Ezekiel 41:5. Noong ikadalawamput-lima taon ng aming pagkatapon sa simula ng taon, noong ikasampu ng buwan, noong ikalabing-apat na taon pagkatapos na masakop ang lungsod, ng araw ding iyon, ang kamay ng Panginoon ay sumaakin at dinala niya ako roon sa mga pangitain ng Diyos. Dinala niya ako sa lupain ng Israel at inilagay sa isang napakataas na bundok. At sa ibabaw nito, sa timog, ay may isang istrukturang parang isang lungsod. Kaya dinala niya ako doon. At narito, may isang lalaki na ang anyo ay parang tanso, na may hawak na isang pising lino at isang panukat na pamalo. At siya'y nakatayo sa may pintuan. Sinabi sa akin ng lalaki, "Anak ng tao, tingnan mo gamit ang iyong mga mata, dinggin mo gamit ang iyong mga tenga, at bigyang pansin mo ang lahat ng ipakita ko sa iyo. Sapagkat dinala ka rito upang ipakita ito sa iyo. Ipahayag mo sa sambahayan ni Israel ang lahat ng inyong nakikita. At narito, may isang pader sa labas ng templo sa buong palibot. At sa kamay ng lalaki ay may panukat na tambo na may 6 na siko na ang bawat isa ay may isang siko at isang lapad ng kamay. Kaya't sinukat niya ang kapal ng pader, isang tambo, at ang taas, isang tambo. Kaya bakit ang mga sukat? Ang templo ni Ezekiel ay isang napakahalagang paghayag tungkol sa templo sa huling panahon. At ito rin ay isang pagbubunyag ng bagong Jerusalem. Hindi maaring pasukin ang bagong Jerusalem na may katawang laman. Kung hindi mo gusto ang terminong bagong Jerusalem, maari mong isipon ang kaharian ng Diyos kung saan tayo papasok sa huli. Unang Korinto, Kabanata 15, mga bersikulo 50 hanggang 53. Sinasabi nito sa atin na ang laman at dugo ay hindi maarang magmana ng kaharian ng Diyos. Kaya bakit? Dahil ang templong ito ay wala sa nakikitang mundong ito. Ito ay isang pangitain ng makalangit na templo. At sa pahayag 21, 23, 22:5, sinasabi nila sa atin na hindi ito sa mundong ito, kundi ito ay isang lugar na kailangan nating puntahan at asahan. Siyempre, ang bagong Jerusalem ay bababa mula sa langit. Sinasabi sa atin ng Biblia na kailangan nating maabot ang mga sukat ng Diyos upang makapasok sa templong ito. Kaya gaya ng nabanggit ko kahapon, ang templong ito ay naglalarawan sa ministeryo at sa pagiging si Hesukristo ang Mesiyas. At higit pa rito, dapat itong maging pamantayan para sa atin, isang bagay na kailangan nating abuton, kailangan nating pag-aralan. Kaya ang mga sukat na ito na ipinapakita sa atin ng Diyos, napansin mo ba na marami sa mga sukat na ito ay naa sa merkado? Ay mga multiple ng 5, 50 o 25. Alam mo na, 10,000, 25,000. Kaya baka gusto mong pag-isipan mo iyan ng kaunti.
At gayang maaring alam mo, sa Biblia, ang mga numero ay may mga kahulugan. May mga kahulugan na ang mga numero at kaya ipinapakita sa atin ng mga sukat na ito kung anong uri ng lunggay. At ang mga ito ay malalaking sukat, lalo na kung iisipin mo ang mga sukat ng bagong Jerusalem. Malalaki sila. At ito ang laki o lawak na kailangan nating abutin at ang mga inaasahan ng Diyos sa atin. Kaya mga instrumentong panukat, na pag-usapan na natin ito, kaya tatalakayin ko ito ng mabilis. Ang mahabang kubet na nangangahulugang ama sa Hebreo ay ama. Sinusukat nga tayo ng ating mga nanay at lola. Ang parehong salita ay isinasalin bilang kubid. Sa ibang mga lugar, sa Arka ni Noe at sa Tabernakulo, lahat sila ay gumagamit ng salitang kubid. Iba lang ito sa templo ni Ezekiel. Ang mahabang cubit o royal cubit na sakop natin ng isang cubit ay karaniwang 45, 0.6 sentimetro. Ngunit, ang mahabang siko na ito na ginamit sa Ezekiel ng mga lalaking anyong tanso ay may kaunti pang kakaiba. Medyo mas mahaba ito ng kaunti, isang lapad ng kamay na 7.6 na sentimetro. Kaya ang mahabang kubit na ito ay 53.2 sentimetro ang haba. Ito ay tumutukoy sa pagiging kakaiba ng templo ni Ezekiel. Kung may oras tayo, ipapaliwanag ko ng kaunti pa ang mahabang kwibit na ito marahil ang spiritual na kahalagahan nito. Ezekiel 43:7, ito ang templo kung saan ang Diyos ay mananahan magpakailanman. Kaya magkaiba ang mga pamantayan at sukat ng Diyos. At minsan, sinasabi natin, tama na. Sinusukat natin ang ating mga sarili ayon sa sukat ng tao at sinasabing, tama na, sapat na ang ginawa ko. Ngunit kailangan nating tandaan na ang mga sukat at pamantayan ng Diyos ay medyo magkaiba. At kaya, kung mabuti ka, ayon sa sukat ng tao, nais ng Diyos na maging mas mabuti ka pa. Medyo mas mataas ang pamantayan ng Diyos. Kaya kahit bukod sa aspektong relihiyoso o espiritual, tayong mga Kristiyano ay kailangang maging mas mahusay kaysa sa iba. At kailangan mas mataas pa ang ating mga pamantayan. Mga pamantayang moral, mga pamantayang etikal, mga pamantayan ng pamumuhay sa mga tuntunin ng, alam mo na, kabaitan at iyong pagkabukas palad at pagmamahal. Naniniwala ako na kailangan nating maging mas mahusay kaysa sa iba sa mundo at magbigay ng luwalhati sa Diyos sa ganoong paraan din. Kaya panukat na tambo, 6 na siko. Ang tungkod na hawak ng lalaki, 6 na siko. At ang panukat na pamalo na ginamit ng lalaking ang anyo ay parang tanso, ang pamalo na hawak niya ay tinatawag na cane sa Hebreo, na nangangahulugang pamalo o tambo. Ang panukat na tungkod na ito ay muling lumilitaw sa pahayag 11. 1. Isang panukat na pamalo parang tungkod. Sa Greek, ito ay kalamos. Kalamos homoyos. Ito ang ginamit sa pagsukat ng templo ng Diyos, ng altar, at ng mga sumasamba rito. Kaya ang tungkod na ito ay hindi lamang sumusukat sa pisikal na istruktura ng templo, kundi sumusukat din ito sa mga tao. Aano mo sinusukat ang mga tao? Pahayag 21:15. Muling lumilitaw ang panukat na pamalo kapag sinusukat ang bagong Jerusalem. Kaya ang Kabanata 11, pahayag 11, ay ang pagsukat sa templo at sa altar at sa mga taong sumasamba rito. Ginagamit ng pahayag 21 ang parehong panukat na pamalo ayon sa wika. Parehong panukat na pamalo upang sukatin ang bagong Jerusalem.
Sa pagkakataong ito naman ang gininto ang panukat, ginto na nangangahulugang hindi nagbabago, walang hanggan, sumisimbolo sa isang hindi nagbabagong pamantayan. Kaya ang salitang kanon ay nagmula sa salitang Hebreyo na kanay. Alam mo ba kung ano ang kanon? Ang salitang kanon ay lumilitaw ng 4 na beses sa bagong tipan. At sa ngayon, sa mundo ng teolohiya o sa mga pag-aaral sa Biblia, ang kanon ay tumutukoy sa Biblia ang 66 na aklat. Alam mo na, pinili nila ang 66 na aklat upang maging Biblia at iyon ay tinatawag na kanon. Ang ibig sabihin ng kanon ay pamantayan. Ang mga aklat na ito ay kailangang umabot sa pamantayan ng Biblia upang ito ay maituring na banal na kasulatan na kinasihan ng hininga ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos. Kaya hindi ko natatalakayan ang mga pamantayang napagpasyahan, pero iyon ang ibig sabihin ng kanon. Kaya ang kanon ay tumutukoy sa 66 na aklat ng Biblia na mayroon tayo. Alam mo ba kung ilang aklat ang nasa lumang tipan? Ilan ang nasa bagong tipan? 3, 9, 27. Tama. Ang 3 beses sa siyam ay 27. Okay, kaya 39 at 27 aklat sa Biblia, lahat-lahat 66 na aklat. Iyan ang kanon. Kaya kapag sinabi nating kanon, iyan ang salita ng Diyos. Okay, kaya ang tambo na kalamos, ang pamantayan ng Diyos, ang salita ng Diyos, yaong mga sumunod sa salita ng Diyos. Okay, kaya ang kanon ang pundasyon, prinsipyong Biblia. Kaya ano ang panukat na ginagamit ng Diyos na yun? Kasulatan yun. Ito ang salita ng Diyos. Biblia yun, ang salita ng Diyos ang siyang sumusukat sa atin. Mga Kawikaan 24:12. Hindi ba niya isinasaalang-alang kung sino ang tumitimbang ng puso? Kailangan nating maabot ang pamantayan ng salita ng Diyos upang makapasok sa bagong Jerusalem. Kapag sumusukat sa mga lalaki, kailangan pareho ang uri ng pamantayan. Lalaki. Alam mo ba ang ibig sabihin na nan? Kapag naghahambing ka, kapag sumusukat ka, naghambing ng mga laki o sukat, kailangan mong magkaroon ng pamantayan. Kaya kapag nagsusukat ka ng mansanas, kailangan mong magkaroon ng karaniwang mansanas at sabihin ito ay mas malaki. Kaya pupunta rito, ito ay maliit, pupunta rito at iba pa. Tama? Gayun din sa pagsukat ng sangkatauhan. Kailangan yan ng isang tao upang maging pamantayan. At sino yan? Si Jesus ang pamantayan. Si Jesus ang kanyon na sumusukat sa atin. Naparito si Jesus sa lupa at ipinakita niya sa atin kung paano maging isang tunay na anak ng Diyos na dapat din nating maging. At sa gayon, siya ay nagiging pamantayan para sa atin. Kaya nga, alam mo na, yung mga bagay na parang ano kaya ang gagawin ni Jesus? Kailangan nating isipin kung paano susundin si Jesus, ang kanyang mga yapak o iba pa. Ngayon, ano ang layunin ng pagsukat? Siyempre, para ipakita sa atin ang eksaktong larawan ng makalangit na templo, kasama ang lahat ng mga simbolong ito na kasama roon. Ezekiel 43:10. At ikaw, anak ng tao, ilarawan mo ang templo sa sambahayan ni Israel upang sila'y mapahiya sa kanilang mga kasamaan at hayaan mong sukatin nila ang plano. Nako, kailangan mong maintindihan, kailangan mong bigyang pansin ang siting ito. At ikaw, anak ng tao, ilarawan mo ang templo ng sambahayan ni Israel. Ano ang layunin ng paglalarawan sa templo ng sambahayan ni Israel? Ipinakita ng Diyos kay Ezekiel ang templong ito at ang lahat ng sukat nito. At sinabi niya kay Ezekiel, kailangan mong ilarawan ito sa mga tao ng Israel upang sila ay mapahiya. Hindi para maunawaan nila ang larawan nito o ang laki nito, para mapahiya sila sa kanilang mga kasamaan. Kaya ang mga sukat na ito ang magiging dahilan upang matuklasan at makita nila ang kanilang sariling mga kasalanan at mga kasamaan.
At pagkatapos ay sinasabi nito, hayaan silang sukatan ng plano para mapagtanto nila kung bakit bubagsak ang kanilang bansa. Nasa pagsukat iyon. Nasa paglalarawan ito ng templo at pagsisisi sa mga kasalanang naging sanhi ng pagbagsak ng kanilang kaharian. Hindi lamang ito para ipakita ang mga sukat, mga pisikal na sukat, dahil hindi ito dapat itayo sa mundong ito. Ito ay upang bigyan tayo ni pamantayan, upang ihambing ang ating mga sarili at magsisi. At ang mga sukat ang siyang nais makita ng Diyos sa atin. Ikaduhang rason o katuyuan sa pagsukod aron mailhan ang kalainan sa pagpahinungod o pagkabalaan. Isang mahalagang aspeto tungkol sa templo ni Ezekiel ay ang pagtatalaga. Kabanalan. Alam mo ba ang terminong kabanalang? Ang kabod o kodesh o kadash ay nangangahulugang ihiwalay, ihiwalay at italaga. Kaya pinag-usapan namin ang tungkol sa mga pader at ang templo ni Ezekiel. Maraming patong-patong. Natutunan namin ang tungkol sa plano para sa mga Levita, mga pari, sa banal na lupain, at pagkatapos ay sa lungsod. Tama ba? Ang bahaging ito ay nasa lupain. Naku, pasensya na sa hindi magandang drawing na ito. Subukan mo ulit. Parang ganito, di ba? Ang bahaging ito ng lupain ng Israel Aniya, ito ay isang bundok. At kaya kung ikaw, ito ay isang tanawin mula sa ibon. Pero kung titingnan mo mula sa gilid, ang templong ito ay nakatayo sa ibabaw ng bundok. Tama ba? At iyan ang pinakamataas na bundok na natutunan natin, di ba? At saka, nariyan ang hangganan ng Israel, ang banal na lupain, at ang malaking hangganan para sa liwasang ito. At saka sa loob ay may isa pang liwasan, at saka sa loob ay may isang templo. Ilang pader o ilang hangganan ang kailangan mong daanan para makarating sa presensya ng Diyos at makapasok. Ilang pader ang kailangan mong daanan. Iyan ay isa pang pamantayan na pinag-usapan natin. Ezekiel 45:3-4. Mula sa lugar na ito ay susukatin mo ang haba na 25,000 siko at ang lapad na 10,000 siko. At doon mapaparoon ang santuaryo, ang kabanal-banalang dako, at ang banal na bahagi ng lupain ay patuloy na magiging mas banal ng mas banal, mas banal, mas banal. Habang palalim o papalapit ka sa santuaryo, ang kabanal-banalang lugar, ang banal na lugar para sa santuaryo. Patuloy na inuulit ang salitang ito. Banal, banal, banal. Sa pamamagitan ng pagsukat, itinatanggi ng Diyos ang mga lugar ng kayang banal na tahanan at ang kaniyang banal na bayan mula sa kalapastangan. Kaya ito ay muli isang proseso ng ating buhay sa pananampalataya na kailangan nating maging mas banal at mas banal at mas banal habang tayo ay papalapit ng papalapit, papalapit sa Panginoon. At iyan, dapat ang paglago na ating mapapansin sa ating mga simbahan habang papalapit ng papalapit ang panahon sa pagbabalit ng Panginoon para sa pagpapanumbalik at pagkumpleto. Pagkumpleto sa pamamagitan ng pagpapanumbalik. Ang lalaking ang anyo ay parang tanso ay mula sa Ezekiel 45 hanggang Kabanata 42, talata 20. Matapos sukatin ang lahat ng nasa loob ng templo, sinukat din niya ang pader sa labas. Pagkatapos ay magsisimula ang gawain ng Diyos.
Kaya ang pagsukat ay isang napakahalagang bahagi ng buong prosesong ito ng pagpapanumbalik ng Diyos at pagkumpleto ng kanyang gawaing pagtubos. Dahil ang pagsukat ay nagsisimula muna at pagkatapos ay may mangyari. Ezekiel 43:19. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay bumabalik sa templo. Ito ang pagpapanumbalik ng kaluwalhati ng Diyos. Tandaan, ang kaluwalhatian ng Diyos ay umalis na sa templo at ang templong iyon ay nawasak at ipinakita ng Diyos kay Ezekiel ang templong ito at ang kaluwalhatian ng Diyos na bumabalik sa templong ito. Nangyayari lamang ito pagkatapos maganap ang pagsukat. Pagkatapos gawin ng Diyos ang indo, ang lalaking ito ang sumukat sa kamuling babalik ang kaluwahatian ng Diyos. Pagkatapos nito, kinuha ng lalaki si Ezekiel at sinukat ang altar para sa handog na susunugin. Pagkatapos ay sinabi niya na tatanggapin ng Diyos ang handog na ibinibigay sa altar na iyon. Pagpapanumbalik ng pagsamba, pagpapanumbalik ng kaluwalhatian ng Diyos, at pagkatapos ay pagpapanumbalik ng pagsamba. At kaya ang pagbabalik ng kaluwalhatian ng Diyos ay naganap pagkatapos niyang sukatan ang templo at ang mga pader. Tama? Kaya ang pagsukat ay hindi lamang pagsukat. Ang pagsukat ay karera ng Diyos, hindi ba? Ang pagsukat ay nangangahulugang mahalaga sa Kanya ang sukat ayon sa sentimetro. Bahala na siya kung ano man yun. Gaano kaya kaganda kung ang Diyos ay maaring bumaba at sukatin ka at pangalagaan ka? Sinusuri ka niya kung may uron kang anumang sakit o anumang problema. At naniniwala ako na ginagawa iyan ang Diyos ngayon. Sapat ang pagmamalasakit ng Diyos sa kanyang mga tao para sukatin tayo. At pagkatapos, dumating ang pangangalaga ng Diyos, saka lamang nagaganap ang pagpapanumbalik. Ang pagpapanumbalik ng kaluwalhatan ng Diyos. At pagkatapos ay ang pagpapanumbalik ng pagsamba. Pagkatapos ay susukatin niya ang mga kumukulong lugar kung saan lulutuin ng mga ministro ng bahay ang mga hain ng bayan. Umagos ang tubig sa ilalim ng pintuan ng bahay na siyang bumubuo sa isang malaking ilog. Kaya lumabas ang tubig pagkatapos sukatin ang mga kumukulong lugar. Kaya ito ang pagsisimula, ang panimulang punto ng gawaing tumutubos ng Diyos. Pagsukap. Okay? Kaya sinusukat ba tayo gamit ang tungkod na siyang kanon, ang Biblia, ang banal na kasulatan? Sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng pagsamba, nagsisimulang dumaloy ang tubig ng biyaya. At ang tubig na iyon, paliwanag ni Jesus, ay ang daloy ng banal na espiritu. Nagsimbolo ang tubig sa grasya sa pag-ula. Wala kini moagos hangtod nasukod ang templo. Nagpakita kini sa himpit na pagpahiyuli o pagtubos pinaagi sa sakripisyo ni Kristo. At si Jesus ay sinukat alang-alang sa atin noong tayo ay hindi karapat-dapat na masukat. Si Jesus ay sinukat alang-alang sa atin. At dahil doon ay namatay siya sa krus. At ngayon, ibinibagay sa atin ni Jesus ang kanyang biyaya, ang kanyang krus. Kaya't kahit na ako mismo ay hindi nakakaabot sa itinakdang antas, sabi ni Jesus, susukatan ako para sa inyo upang malampasan ninyo ang panukat na ito. Ngayon, kailangan na natin. Dahil dito, kailangan nating sundan ang kanyang mga yapak. Hindi dahil sa sinusundan natin ang kanyang mga yapak ay inililigtas niya tayo. Sinusundan natin ang kanyang mga yapak dahil iniligtas niya tayo. Kailangan nating maabot ang kaniyang mga pamantayan. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng krus at ng kaniyang dugo. Ang Paskwa Pahayag 11:12. Ang mga sinusukat ng Diyos ay makakaranas ng kaganapan. Mayroong gawaing pagbangon at pagtubos kapag ang Diyos ang sumusukat. Basahin natin ang Pahayag 11:12. Pagkatapos ay mayroong isang nayi maibinigay sa akin. Sa Kabanata 10,
Kinain ni Apostol Juan ang isang maliit na aklat. Nabasa natin ang tungkol diyan kahapon. Matamis sa bibig, mapait sa tiyan. At bigla na lang nitong binago ang isang eksena. At ito ay si Apostol Juan na nagsasalita. Sige. Pagkatapos ay binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod. At may nagsabi, tumindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba roon ay huwag mong sukatin ang tali na nasa labas ng templo sapagkat ibinigay na ito sa mga bansa at kanilang tatapakan ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan. Kaya sino ang unang susukatin? Ang mga taong nasa templo ay sumasamba sa Diyos. Ang paghatol ay dumarating sa mga taong unang sumasamba sa Diyos, na siyang sumusukat sa lalaki. Ang anyo ay parang tanso sa Ezekiel. At ayon sa Ezekiel 43:18-19, sinasabing siya ang Panginoon. Tama, sa pagdating sa ganitong anyo, ang Diyos ang sumusukat para sa atin. Ang may hawak ng panukat na pamalo na siyang salita. Ang templo ni Ezekiel ay sinukat ng Diyos. Pahayag 1:15, ang mga paa ng Panginoon ay parang pinakintab na tanso. Ito ay isang paglalarawan ng pagbabalik ni Jesus at ng kanyang pag-akyat sa langit. At ang kaniyang mga paa ay parang pinakintab na tanso, katulad ng anyo ng lalaking ito. Si Jesus ay minsang sinukat at hinatulan para sa atin, ngunit siya ang sumusukat kay Kristo na muling nabuhay at sa Kristong babalik. Si Jesus ay isang pamantayan ng salita, ang kanon. Siya ang salita na bubaba sa anyong taon. Tama? Pangalawa, sa Biblia, si Apostol Juan, gayang nabasa natin, sinabihan si Apostol Juan na sukatin ang mga sumasamba sa templo pagkatapos kainin ang maliit na aklat at maging dalawang saksi. Sinusukat ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang espesyal na ministro, sa pamamagitan ng kanyang manggagawa, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos na siyang sinusukat ng mga mananamba sa templo. Pahayag 12:17. Yung mga lumalaban sa pulang dragon doon, 'di ba? Ang dahilan, naniniwala ako na ang dahilan kung bakit sinusukat ng Diyos ang mga taong sumasamba ay dahil tulad ng sa templo ni Ezekiel, ang Diyos ang unang sumusukat at nagsisimula ang kanyang gawain. Kailangan sukatin at sukatin ka muna ang Diyos bago niya magawa ang kanyang gawain sa pamamagitan mo. Kaya ang pagsukat ay hindi lamang paghatol. Ang pagsukat sa aking paniniwala ay ang pagbibigay sa atin ng salita, pagpapala sa atin ng salita, pagbibigay sa atin ng panukat, pagbibigay sa atin ng tungkod na magagamit natin bilang pamantayan ng ating buhay at gamitin din ito sa pagsukat sa iba. Ibig sabihin ay pagpapahayag ng salita at pagbibigay sa mga tao ng pamantayang ito. Ang tungkod, Kabanata 14, mga talata 1 hanggang 5. Yaong mga nakatayo sa bundok ng Siyon, yaong mga sumusunod sa kordero, saan man niya sila akayin, sila ang mga sinukat at sila ay nakalampas. Apokalipsis 21:7-27. Ang mga papasok sa bagong Jerusalem, sila ang mga susukatin. Pangatlo, sino ang gumagawa ng pagsukat? Anghel? Ayon sa Zacarias 2:1-3 at sinasabi nito na ang anghel ay tao. Okay, ang lalaki ay parang anghel na may pising panukat. Susukatin niya ang Jerusalem upang muling itayo ito. Ayon sa Kabanata 2, mga talata 4 at 5, pagkatapos ng pagsukat, nagkaroon ng paglago sa Jerusalem. Kita mo, ang karaniwang bagay ay pagkatapos ng pagsukat, may nangyayari. Natupad na ang gawain ng Diyos. Unang Korinto 4:1 ibinigay ni Apostol Pablo ang kanyang dedikasyon at katapatan hanggang sa punto ng kumpiyansa. Kailangan din tayong masukat ni David bago tayo mabigyan ng walang hanggang templo. Konklusyon, lagpas na ba ako sa oras? 3 minuto pa? Sige, sinusukat ka ba ng Diyos? Matutuklasan natin sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga taong sinusukat ng Diyos sa Biblia.
Kumuha tayo ng ilang halimbawa. Isa, sino ang hindi nakapasa sa pagsukat? Haring Belsasar sa Daniel 5:1331. Babasahin lang natin ang mga bersikulo 25 hanggang 28. Mene, mene, tekel, uparsin. Narinig mo na ba ang pariralang iyan dake? Sa aklat ni Daniel, ama. Lumitaw ang isang daliri, samantalang si Haring Belsasar ay nagkakaroon ng isang piging at salusalo. May lumitaw na daliri at sumulat sa dingding. Binilang na ng Diyos ang iyong kaharian at winakasan na ito. Tinimbang ka na, alam mo. Ikaw ay sinukat, tinimbang sa timbangan at napatunayang may kakulangan. Ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa mga taga-Media at mga taga-ibang bayan. Tinimbang ka na at hindi ka pa rin nakakatugon. Ayan ang ibig sabihin nito. Dahilan? Ipinaliwanag ni Daniel ang talata 23. Nagmataas ka laban sa Panginoon ng langit at dinala nila sa harap mo ang mga sisidlan ng kaniyang bahay na dinungisan at nadungisan na pagsamba. Tingnan mo, pagkatapos ng pagsukat sa templo ni Ezekiel, ibinalik ng Diyos ang pagsamba. Ngunit, kabaligtaran ang ginawa ng haring ito sa kaniyang buhay. Pagkatapos ng pagsukat, bumalik ang kaluwalhatian ng Diyos at naibalik ang pagsamba. Ngunit, ang haring ito ay nagpakarumal. Gusto niyang palayasin ang Diyos. Sa madaling salita, ayaw niyang maroon ang kaluwalhatian ng Diyos at dinunggisan niya ang pagsamba. Kabaligtaran lang ang ginawa niya. Doon ka hindi nakakapagtapos. Doon sinasabi ng Diyos, tinimbang kita at lumabas kang kulang. Kumusta naman ang mga nakapasa sa pagsukat? No eh. Sinabi ng Diyos na siya ay walang kapintasan sa kanyang panahon. Ito ang pahayag ng Diyos na ang kanyang paghatol tungkol kay Noe. Ginabuhat ni Noe ang lahat ng inuusa kanya ng Diyos. Kaya ginawa niya pagsukat ng eksakto hanggang sa panukat na baras. Ang salita, lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos ay ang salitang ibinigay sa kanya ng Diyos. Ginawa ni Noe ang lahat ng kanyang ginawa. Ibig sabihin ay naabot niya ang salita na siyang resulta ng tungkod. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok ka sa arka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Para sa iyo lamang ang aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Pagkatapos ng pagsukat, siya ay naging karapat-dapat na pumasok sa arka. Kaya ang buhay ni Noe sa paggawa ng arka ay ang panahon ng pagsukat ng mga sukat. Kaya marahil nabubuhay din tayo sa panahon ng mga pagsukat. Kapag pinatanggap natin ng salita at sinisikap nating mamuhay ayon sa pamantayan nito, at naway sabihin din ng Diyos ang parehong bagay tungkol sa bawat isa sa inyo, ganito at ganyan. Ginawa ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos, kaya't ginawa niya ang ayon sa salita ng Diyos. Amen? Kay dakila sana ang Diyos. Kung tayo ay akyating sa langit pagdating ni Jesus. Sabi ni Jesus, ginaan na ninyo ang lahat ng iniutos ko sa inyo. O kung kailangan na nating umuwi bago dumating si Jesus sa ating lapida o kung ano paman. Ginawa niya ang lahat ng iniutos ng Panginoon, hindi mula sa ating sariling pagmamayabang. Ngunit kung masasabi iyan ng Panginoon tungkol sa atin, kay laking karangalan nga nito. Si Abraham ang susunod na tao. Genesis 22:12. Matapos sumunod si Abraham sa utos ng Diyos na ialay si Isaac, bagamat pinigilan siya ng Diyos. Sa ngayon, alam ko nang may takot ka sa Diyos. Ito ay isang resulta ng pagsusulit sa pagsukat. Mga bersikulo 16 hanggang 18. Tunay na, pagpapalain kita ng lubos at pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit. Hindi ba't ito ang pangakong ibinigay ng Diyos noong mga unang taon ng buhay ni Abraham? Tinutupad na ngayon ng Diyos ang pangakong ito.
Inutupad niya ito pagkatapos niyang matapos ang proseso ng pagsukat sa buhay ni Abraham. Ang kinin ng iyong binhi ang pinto ang bayan ng kanilang mga kaaway. Sa iyong binhi, lahat ng bansa sa lupa ay pagpapalain at magiging mapapalad sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Tinupad mo ang aking salita, Jesus. Hebreo Kabanata 5, mga bersikulo 7 hanggang 10. Tapos na tayo. Tapos na ang oras natin. Purot na ang oras ba sa paglipas ng panahon. Gawin natin si Jesus at pagkatapos ay magpahinga muna. Ayos lang ba yan? Sige. Si Jesus, noong mga araw ng kanyang laman, ay nag-alay ng mga panalangin at mga pagsusumamo na may malakas na pagtanis at mga luha sa may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan. At narimig siya dahil sa kanyang kabanalan, bagamat siya'y isang anak, natutuo siya ng pagsunod mula sa mga bagay na kanyang tiniis. At nang siya'y maging ganap, siya'y naging bukal ng walang hanggang kaligtasan para sa lahat ng mga sumunod sa kanya na itinalaga ng Diyos na maging mataas na pari ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Kaya si Jesus, sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, bagamat siya ay Diyos, natuto siya ng pagsunod at naabot niya ang mga inaasahan ng Ama. At sa makatuwid, siya ay tinawag na pari ayon sa orden ni Melkisedek. Kaya Jesus, nais ng Diyos na ang mga banal sa huling panahon, tayong mga mananampalataya, ay makasunod sa kaniyang mga panukat. 2 Korinto 10:4-6. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikidigma ay hindi makalaman, kundi may kapangyarihang mula sa Diyos para sa pagwasak ng mga kuta. Sinisira namin ang manahakahaka at bawat matayog na bagay na itinataas laban sa kaalaman ng Diyos. At binibihag namin ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. At handa kaming parusahan ang lahat ng pagsuway tuwing ang inyong pagsunod ay ganap. Isang karaniwang bagay. Sinunod nilang lahat ang salita ng Diyos. Lahat ng mga taong ito ay sinusukat. Tinawag silang Diyos na matuwid. At hindi lamang sila nakapasok sa kaligtasan, kundi naging pamantayan para sa paghatol at kaligtasan ng Diyos. Si Noe ang pamantayan para sa kanyang panahon. Si Abraham ang pamantayan para sa kanyang panahon. At iba pa. At sila mismo ang naging mga panukat. Dahil dito, nagkaroon sila ng matalik na kaugnayan sa Diyos. Tinawag si Abraham na kaibigan ng Diyos. Pahayag 21:17. Ang pagsukat sa mga tao ay parang pagsukat ng mga anghel. Kaya ginagamit ng Diyos ang mga sukat ng lupang ito o mga sukat ng langit upang sukatin ang lupa at iba pa, at gayon din ang kabaliktaran. Ngayon, may dapat linawin, ay dahil sinabi ko ito, ang templo ni Ezekiel ay templong makalangit. Hindi lang ibig sabihin nito na makikita natin ang istrukturang iyon kapag pumunta na tayo sa langit. Kapag nagpadala ang Diyos ng isang bagay mula sa langit patungo sa lupang ito ay upang matupad ang kanyang layunin sa pagtubos dito sa lupa. Hindi ko alam kung gaano mo katanggap-tanggap iyan, pero isipin mo si Jesus. Si Jesus ang walang hanggang Diyos sa langit at siya rin ang templo. Sabi niya ay tunay na templo. Pero nang bumaba siya sa lupang ito, nagkatawang tao siya, hindi ba? At nang siya'y bumaba, nag-anyong tao siya bilang isang lalaking Hudyo. Hindi ko alam kung payat siya o maputi, maikli o mahaba ang buhok, kayumanggi ang buhok, itim ang buhok, hindi ko alam. Ngunit kapag pumunta tayo sa langit, makikita ba natin ang parehong mukha na minsan ay nakikita natin sa ating mga ipinipinta? Kapag ang isang makalangit na nilalang o bagay na makalangit ay bumaba sa lupang ito ay nagkakaroon ng anyong lupa o anyong lupa, ang pisikal na anyong. Pero kapag nasa langit na siya, tandaan mo, nung nabuhay siyang muli, hindi siya nakilala ng mga disipulo dahil nasa anyong langit siya, hindi ba? Naniniwala akong ganoon din ang templo ni Ezekiel. Ang dahilan kung bakit niya tayo binibigyan ng mga sukat na ito at lahat ng ito ay inaakalang matutupad sa mundong ito sa pamamagitan ng Diyos. Kapag sinasabi kong
Hindi ito dinisenyo para itayo ng tao. Ito ay dahil ito ay unilateral, tipan ang nagawain ng Diyos na may kahulugan. Naintindihan mo ba ang ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin ng unilateral ay kapag gumagawa tayong kontrata, kadalasan ay magkabilang panig ang kinukontrata natin. Kailangan mong tuparin ito at kailangan ko rin tuparin ito. Ngunit ang unilateral ay nanangahulugang sinasabi ng Diyos, gagawa ako ng kontrata at mangangako. Ngunit ako lamang ang tutupad nito. Ako ang magpapasya kung anong pagpapala ang ibibigay ko sa iyo at ako ang magpapasya kung ano ang gagawin. At nagpasya siyang ipadala si Jesus at mamatay para sa atin upang tayo ay pagpalain. Kaya iyan ang pagtubos. At ang templo ni Ezekiel, bagamat ito ay templong makalangit, ito ay nasa anyong isa kapuraan o sa bangkay sa tao. Maaring ilarawan ayon sa ating pagkakaintindi. Dahil alam mo ba kung naasa ang langit? Alam mo ba kung saan ang lokasyon ng langit? Hindi, tama. Dahil kung hindi ito pisikal na lugar, kung ito ay pisikal na lugar, maari nating pagdesisyonan ang lokasyon. Pero dahil hindi naman ito pisikal, hindi natin alam kung nasaan ito. Hindi lang ito basta-basta nasa pisikal na direksyon. Nakaturo tayo pataas dahil may espiritual na kahulugan ito roon. Tama. At alam mo ba kung gaano kalaki ang hitsura nito sa langit? Hindi namin ginagawa. Ito ay isang espiritual na kaharian. Tama. At kaya, hindi natin maintindihan. Marami itong multidimensional kung magagamit man lang natin ang salitang dimension. Tama. Ilang dimensyon ang mayroon tayo sa mundong ito? Nalilito ako. Apat na dimensyon o tatlo? Nabubuhay tayo sa mundong may tatlong dimensyon, di ba? Paano kung ang langit ay parang isang daang dimensyon? Hindi rin namin alam kung paano mag-isip. Paano ipinaliwanag ng Diyos kung ano ang nasa langit? Para masabtan nato, mao nga ang iyang mahimo, mao ang paghatag og mga hulagway nga atong masabtan. Sama sa pag-ani ni Jesus ug paghatag kanato og mga sambingay. Iniakma, iniayon para sa mga Israelita noong panahong iyon upang maintindihan ang pagsasaka dahil dati silang nagsasaka. Iyon ang pinakamagandang bagay na maintindihan nila. Kaya ang pagtatanim ng bini ng kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang manghasik. Tama at mga ganun. Taya. Kaya sana maintindihan mo yung. Kaya ang pagtupad sa mga panukat ng Diyos ay hindi posible para sa mga tao. Ang mga sukat niyang templo ni Ezekiel ay hindi ayon sa mundong ito. Kaya bakit? Bakit niya tayo binibigyan ng mga sukat na ito na kahit alam niyang hindi natin ito kayang abutin, kailangan nating maging makalangit upang maabot ang mga sukat na ito? Paano? At kaya nga, parang may kulang sa lahat ng bagay sa lumang tipan. Oo, kaya naman itinuturo nito ang pangangailangan kay Jesus sa Mesiyas. Sabi niya, kailangan mong abutin ito, pero kasabay nito ay sinasabi niya na hindi mo rin ito kayang abutin. Kaya sinasabi natin, ano nga ba Diyos? Bakit mo ipinakita sa amin iyan, gayong alam mo namang hindi namin ito maabot? At sabi niya, kaya nga isinusugo ko sa inyo si Jesus, ang Mesiyas. Kaya nga kailangan mo ng biyaya. Okay, ngayon, dahil tayo wala tayong ekstrang oras, pero dahil nandito na tayo, kahalagahan ng mahabang qubit. Hindi ito bahagi ng iblo, pero ito, para lang ito sa iyo para pag-isipan mo. Kaya ang ibig kong sabihin ay hindi mo kailangang kumuha o magtala man lang tungkol dito. Parang dagdag na pampalasa lang. Kaya kung ayaw mo ng pampalasa, pwede mo na lang kalimutan. Ang mahabang qubit ay anim na lapad ng kamay. Ang normal na qubit ay anim na lapad ng kamay. May nakakaalala ba sa haba? Gaano kahaba ang isang lapad ng kamay? 7.6? Okay. Gaano kahaba ang isang normal na qubit? 456, 45.6 sentimetro. Tama? Kaya kung mayroon kang mga calculator o kung matalino ka,
Maari ka nang magsimulang magkalkula. Ang karaniwang siko ay 6 na lapad ng kamay. Kaya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama. Ngunit ang mahabang siko ay 7 lapad ng kamay. Naintindihan mo? Dahil ang mahabang kwibet ay isang normal na kwibet kasama ang isang lapad ng kamay. Tama? Kaya ito ay 7 lapad ng kamay. Sige, tungkod ng lalaking may anyo ng tanso. 6 na mahahabang cubit, di ba? Ibig sabihin, 7, 7. Ito ay isang typo, 7 normal na siko. Oo, naintindihan? Dapat ko bang baguhin iyon? Kaya ano ang pagkakaiba? Okay, 6 plus 1. Ano ang PI? Sa Biblia, ang 6 ay may kahulugan na ipinaliwanag ng pahayag. Ang 6 ay ang bilang ng halimaw, bilang ng pagkakasala. 7 ang bilang ng pagkumpleto. Tama? Kaya 6, tayong mga taong nahulog sa kasalanan o tayo ay 6, kailangan nating maging 7. At yung 7, yung huli. Tapos yung isa sino? Jesus. Hindi tayo sumusukat ayon sa ating mga normal na kwibit. Hindi tayo kailanman nakakaabot sa sukat ng templo ni Ezekiel dahil lagi tayo sumusukat gamit ang 6 pagkatapos mismo ng pagbagsak. Tayo ay makasalanan, tayo ay 6. Kailangan natin ng isa pang 7. At iyan ang ganap na kaligtasan doon. Pag-iisipan natin ang numero 7 maya-maya. Ngunit sa Biblia at lalo na sa ministeryo ni Jesus, maraming lugar kung saan ang mga numerong ito ay may papel. Sa kanyang unang isanhimala sa kasal sa Kana sa Canaan, sinabi niya sa mga alipin na punuo ng ilang bangga, 6 na bangang kindig. Gamit lamang ang 6 na banga ng tubig, hindi ito kailanman maaring maging alak. Kapag sinabi lang ni Jesus, maglilingkod ka. Nang idagdag si Jesus diyan, saka ito naging alak. Isipin natin sa Juan Kabanata 4, ang babaeng Samaritana. Lumapit siya sa balon, tama ba? Nakasalubong si Jesus at tanong ni Jesus, naasan ang asawa mo? Sabi niya, wala kong kahit isa. Pero sabi ni Jesus, tama ka. Pero alam kong nagkaroon ka ng 5 dati at isa na lang ang kasama mo ngayon. Ngayon, ilan ang mayroon sila? 6. Ang 6 na asawang lalaki ay kumakatawan sa mundo kung saan sinubukan niyang makahanap ng kasiyahan o ginhawa o kakaiba. Karaniwan sa ami ang babaeng Samaritana, sinubukan na namin ang lahat ng iba't ibang bagay at nauhaw pa rin kami. At darating si Jesus. Siya ang ikapito. Hindi ko sinasabing literal na naging asawa niya si Jesus, pero siya ang ikapito pagkatapos ng ika-6. Tama ba? Siya ang ikapito. Pagkatapos ng 6 na araw ng paglikha, ang ikapitong araw ay ang pinagpalang araw, ang Sabat. At kaya sa pamamagitan ng mahabang cubit na ito, kahit papaano, ang 6 ay nagiging 7. Dapat 6, pero nagiging 7, di ba? At kaya hinayam ko na lang doon. At saka sa templo ni Ezekiel, ang bilang na nabanggit ko kanina, ang bilang na 25 ay kitang-kita. Numero 25, numero 50, numero 5. Ang 5 ay ang bilang para sa Pentecostes. Pagkatapos ng pagdurusa, pagkatapos ng mahabang paghintay, sa wakas ay bumukas ang tubig, bumuhos ang tubig. Bumuba ang Espiritu Santo. Tama? Ito rin ang numero para sa Jubilee. Ano ang numero 25 na nabanggit ko kanina? Ito ay itinuturing na isang nakakapreskong bagong simula at saka mini-jugi.
Ang isa pang lugar na nakikita natin sa bilang 25 ay ang mga baitang mula sa labas, patungo sa looban, patungo sa santuario, hanggang sa loob ng santuario. Nakikita mo naman ang mga hakbang dito, di ba? Mapasok sa panlabas na patio, sa mga pintuang daan patungo sa panlabas na patio, humakbang dito patungo sa mga pintuang daan patungo sa panloob na patio, at pagkatapos ay humakbang dito papasok sa santuario. Tatlong set na mga hakbang. At dito, sinasabi sa atin ni Ezekiel, ang mga hakbang na ito mula sa labas patungo sa panlabas na patio ay 7 hakbang. At ang mga baitang mula sa panlabas na patio patungo sa panloob na patio ay 8 baitang. Ang hagdanan mula sa panloob na patio, pangalawa patungo sa santuario ay may 10 baitang. Magkasama, ilang hakbang? 25 hakdang. Kaya may ibig sabihin ba ito? Bakit tinukoy ni Ezekiel ang bilang ng mga biitang? Masasabi mo na lang na may hagdanan, ang hagdanan nila. Ngunit kahit papaano, nang nakikinig o nagbabasa ang mga Israelita nito, nakarinig sila ng 7 hakbang. Iba ang kanilang pag-iisip kaysa sa atin pagdating sa mga numero at buhay. Mga pangalan, at nakakarinig sila ng 8 hakbang, pagkatapos ay nakakarinig sila ng 10 hakbang. 7, 8, 10. Anong ibig sabot nito sa kanila? Kaya maglalaan akong kaunting oras para ipaliwanag sa iyo ang tungkol sa mga numerong ito. 7 ang Shiba. Ibig sabihin, ito ay mula sa pananaw ng mga Hudyo at naaayon din sa Biblia. Magpahinga. Nangangahulugan ito ng kapahingahan dahil ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw. Ito ay nangangahulugan ng kabuuan, pagkakumpleto, pagiging hinog, pagiging nasa kaayusan. Ang panahong atin ang 7 ay 7 linggo. Alam mo, ang mga araw, buwan at taon ay nakadepende sa paggalaw ng mundo, ng araw at ng buwan. Araw, lupa at buwan. Ang tatlo. Ang ugnayan sa pagitan ng 3 linggo ay walang anumang kaugnayan sa paggalaw ng mundo o ng araw. Ang Diyos ang nagpapasya sa mga linggo sa Genesis Kabanata 1, tama ba? Nawala ba kita? Mga araw. Nawala ba kita o gets mo na ba? Kunin ba? Ang mga araw ay natutukoy ng pag-ikot ng daigdig. Isang araw lang ng isang rotation, di ba? Ang buwan ay napagpasyahan ayon sa kung paano ang buwan na umiikot sa daigdig. Ang isang revolusyon ay isang buwan. Ang taon ay tinutukoy ng revolusyon ng daigdig sa paligid ng araw. Tama? Ang isang revolusyon ay isang taon. Merong mga linggo. Ngayon, ano ang magpapasya sa mga linggo? Ang mga linggo ay pinagpapasyahan at pinagpapasyahan ng Diyos. Naniniwala ako sa Genesis 1. Lumikha siyang 6 na araw, nagpahinga sa ikapitong araw, at nagpatibay sa ilang sa pamamagitan ng pagbibigay ng mana sa loob ng 6 na araw at pagpapahinga sa kanila sa ikapitong araw, at pagkatapos ay ibinigay ang batas tungkol sa Sabat. Kaya tuloy-tuloy lang, di ba? Pati na rin ang bilang ng templo. Ang ibig sabihin ng Adonai ay Panginoon, tama ba? Ang bahay ng Panginoon, templo ng bahay ng Panginoon. Nagpapahinga kami. 7 sa natapos na gawain ng 6 sa Mesiyas, mayroong 7 araw ng paglikha. 7 araw para sa pagtatalagang ng templo, 7 kapistahan ng Diyos, 7 simbahan o mga pagtitipon sa pahayag, 7 bituin sa kamay ni Jesus, 7 gintong kandelero, 7 tatak, 7 trompeta, 7 mangkok, 7 kulog na nagsasalita, 7 mata ng Panginoon, 7 sungay at mga mata ng kordero, 7 kasuklam-suklam.
Ang mga paring Midian, si Moises na biyenan, ay may 7 anak na babae, mga anak na lalaki ni Josue. Ang mga tao, kasama ang 7 saserdote, ay nagmartsa sa paligid ng Jericho sa harap ng kaban sa loob ng 7 araw. Sa ika-7 araw, ang mga pari na humihihip ng 7 syuparim o trompeta kasama ang mga tao ay umikot sa lungsod ng 7 beses sa ika-7 sirkito. Mahaba ang tunog ng shofar at sumigaw ang mga tao at gumuho ang mga pader noong ika-7 araw. Pipusa, sa ika-7 araw ng paglikha, nagpahinga ang Diyos mula sa kanyang gawain. Itinalaga niya ang ika-7 araw bilang banal at tinawag itong Shabbat. Ang 7 ay lumalampas sa natural at patungo sa supernatural. Kaya kapag humakbang ka papasok sa unang pintuan, papasok ka mula sa natural patungo sa supernatural, mula sa makalupang kaharian patungo sa langit. Ayon sa sinaunang kultura ng malapit na silangan at pag-unawa sa kosmos, kabilang dito ang sinaunang Israel. 7 ang normal na operasyon at kaayusan sa bahay o templo ng Diyos. Alam mo, ayaw banggito ng mga Hudyo ang salitang Diyos o Yahweh, kaya nga hindi nila ito binabaybay ng buo, kaya ang oo ay tinanggal doon. Okay, kaya ang 7 ay ang normal na operasyon at kaayusan sa bahay o templong Diyos. Kaya naman, lahat ng 7 sa Biblia ay may kinalaman sa pagtatayo, pagpapasinaya at pag-aalay ng templo. Paano naman ang 8 Shamoni o Shamona? Literal, ang gumawa ng malalaking bagong simula. Hindi lang basta kumpleto na parang 7, kundi busog na busog. Kaya ang 7 ay kapunuan, isang kabuuan. Tama? Kumain ka hanggang sa busog. At pagkatapos ay kumain ka pa ng isa at saka ka mabubusog. Kasayahan sa pagpapataba. Alam mo, yan ang problema ko ngayon. Kailangan kong matutong huminto. Pero alam mo, kapag napakasarap ng pagkain, iyon ang problema ng pamumuhay sa Singapore. Buong dalawang umaapaw na paglipat mula natural patungo sa supernatural muli. Lumalampas sa natural na panahon at espasyo patungo sa sobrenatural na kaharian. Sa makasagisag na paraan, ang 8 ay kumukuha ng isa sa isang buong siklo ng 7 at nagsisimula muli. Kaya ang isang araw na Yom Echad ng paglikha, hayaan mong ipaliwanag ko ito. Ito ay isang siklo, okay? Isang araw, dalawa, ikatlong araw, ikaupat na araw, ikalimang araw, ikaunim na araw, ikaupit na araw. Okay? Limingon ka at ika-8 araw na. Hindi sila pumupunta sa ikasiyam na araw, ikasampung araw, kundi sa ika-8 araw. Ano rito? Ito ang panahon kung kailan nabuhay muli si Jesus. Sinasabi nila na si Jesus ay nabuhay na mag-uli noong ika-8 araw mula sa linggo ng palaspas, ang ika-8 araw ng linggo ng pagdulusa, ika-8 araw. Ngunit kasabay nito, ito ang unang araw na siyang araw ng Panginoon. Linggo, tama, linggo. Kaya ang ika-8 ay nananahulugang isang bagong simula. Bagong paglikha, isang pagpapanumbalik ng kabag-uhan. Kaya sinimulan ni Jesus ang bagong simulang iyon sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Ang ika-8, tipik Hebreo na het, ay may numerikal na halaga na 8. Iktograpiyang kahulugan ng pader, bakod, proteksyon, bagong simula, paghiwalay, kasalanan sa labas o tipan, pagtutuli. Sa ika-8 araw, ang tabernakulo ay inialay sa 8 araw na seremonya. Muling nabuhay si Jesus sa ika-8 araw na sumabay sa unang araw ng linggo ng pagpapakasakit. 8 araw pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Yeshua, nagpakita si Jesus sa kanyang mga disipulo at kinausap si Tomas na nagdududa. Ipinahayag ni Tomas,
Si Yeshua, aking Panginoon at aking Diyos. Ang pagbabagong anyo ay naganap nung ikawalong araw ayon sa Lucas siyam 28. Alam mo, noong umakyat si Jesus sa bundok ng pagbabagong anyo ikawalong araw na noon. At nais ni Pedro na magtayo ng tatlong sukot o tabernakulo para kina Jesus, Moises at Elias. Ito ay direktang pagtukoy sa panahon ng pagbabagong anyo, ang sukot, ang ikawalong araw na kapistahan ni Yahweh. Inihayag din nito ang kaharian sa labas ng natural na oras at espasyo. Ang hinaharap, balang araw na Yom Echat Torah. Ang kautusan ay itinaas sa espiritual na larangan sa awit 119 sa pamamagitan ng pagsunod sa ikawalo, unang alpabetikong pagkakasunod-sunod. Ito ay binubuo ng 8 talata, 8 ka bersikulo na banyan. Tingnan din ang awit 11. 7. Sinasabi ni Pablo na ang kautusan ay espiritual sa mga taga-Roma, Kabanata 7, versikulo 14, na nagpapahiwatig na ito ay espiritual na naunawaan sa natural na larangan ng laman. 8 kaluluwa ang naligtas mula sa baha noong panahon ni Noe, isang bagong simula. Dahil pagkatapos ng baha, nagkaroon ng bagong simula. Ang Hanukkah o gaya ng madalas nating sabihing Hanukkah ay parang panahon ng Pasko. Ngunit ang Hanukkah ay isang pagdiriwang ng liwanag. Noong ang mga Israelita ay nasa ilalim ng pamamahala ng tuwango ni Antiochus ang upat sa ilalim ng mga Seleucid na mga Griego, alam mo na, sangay ng mga Griego. Bago pa man, ilang sandali, bago pa man, dumating si Jesus sa mundong ito at kanilang nilapastangan at binudungisang ang banal na templo at ang altar. Nagrebelde ang mga Makabeyo at ang mga Israelita at isinagawa nila ang revolusyong ito upang tumubos. At sa laban na ito, sila ang nagwagi at muli nilang inialay ang templo. Ang mga hintil ay naghahandog ng mga baboy na parang mga baboy, ang mga maruruming hayop sa templo. Muling inialay at pinabanal nila ang templo. At sinasabi ng kwento na kung walang anumang liwanag, kung walang anumang langis na muling dinadagdagan, ang lampara sa templo ay nasusumog sa loob ng 8 araw nang hindi namamatay. Kaya ang mga tema nito ay ang pagdaig sa kadiliman gamit ang liwanag, mga himala mula sa langit, supernatural na paglilinis ng langis sa templo, pagtalo sa kaaway, at pagsamba sa idolo. Iyang ang kahulugan ng 8 sa isipan ng mga Israelita. Ang tiyamon niya sa Zeret, ang huling dakilang ikawalong araw ng Sukot, ay humihiling sa isa na magtagal. Itong araw daw itong kapistahan. Ang ibig sabot ng Sukot ay ang kapistahan ng mga tabernakulo, hindi ba? Nagaganap sa ikapitong buwan sa kalendaryong Hudyo. Ngunit nanatili sila sa ikawalong araw, isa pang araw. At kung ang Panginoon ay magpapaulan sa araw na iyon bilang tanda ng pagpapala, tandaan, si Jesus ay pumupunta sa templo sa ikawalong araw na ito at nagsasabing, ang mga nauuhaw ay lumapit sa akin. Tama ba? Kaya humingi, kung gusto mong magtagal, dagdagan ang pag-apaw ng mga biyaya, isang araw pa kasama si Yahweh. Ang 8 ay kumakatawan sa natapos na gawain ng 7 at inililipat ang isa sa kaharian ng supernatural o sa mundong darating. Isa pang hakbang patungo sa supernatural na kaharian. Inilalarawan din nito ang mga bagong simula bilang mga kaisipang Hebreyo. Nakikita ng kaisipang Hebreyo ang oras at ang kalendaryo bilang paikot sa halip na linyar. Kaya paulit-ulit na lang. Kaya 8 ang bagong simula. Kaya ang 8 ay nangangahulugang bagong simula ng bagong panahon. Ibig sabihin ay tapos na ang makasalanang kaharian na ito. At ang 8 ay nananahulugang isang bagong panahon sa kaharian ng langit. Kaya inilalarawan din ito na ito ay pagdodoble ng 4, otoridad at pamahalaan. Kaya ang 8 ay isang muling paglikha ng tabernakulo, templo ni Yahweh na sinamahan ng letrang Yod.
Gayun din, ang simbolo ng numero para sa 10 ay lumilika ng salitang Hebreyo na kay o buhay. Kaya iyan ay 8. At panhuli, 10. Eser o Ashera, banal na kaayusan, kumpletong sukat ng ikot o kongregasyon ng grupo, maging para sa mabuti o masama, pagpapala o paghatol. Ilang daliri ang meron ka? 10 daliri. Kapag bumibilang tayo hanggang 10 at pagkatapos ay inuulit namin. Tama? Kaya ang ikasamtong bahagi ay kumakatawan sa kabuuan sa ikaduha. Kaya ang 10 ay kumakatawan sa isang kumpletong kongregasyon, ang buong katawan o ang kaharian. Ang buong kaharian, mabuti man o masama. Ang 10 utos ay kumakatawan sa buong batas na ibinigay ng Diyos. 10 salot, tiniis ni Abraham ang 10 pagsubok at nangako sa kanya ang Diyos ng 10 pagkakaloob o pagpapala. Ayos Ram? Oo, saga. Kaya isipin mong umakyat ka sa 7 baitang. Iniiwan mo ang sekular, ang makamundo, patungo sa supernatural na kaharian. Ang ikawalo ay isang bagong simula. Paraiso ang lugar na yun. Kumpleto na ang 10, kumpleto. At kaya tag magkasama, 25 hakbang.